greatness inside of you. Let's do greatness with love. Unleash it in the greatness of His love. Transformation that you can have, coming from God above. Welcome to the Greatness Hub. Welcome to the Greatness Hub. Welcome to the Greatness Hub, the official transformational online channel of iHealth. And I will be your host, Master Coach Pastor Dave Javier. The title of my program is Led to Lead, Biblical Principles on Leadership, Governance, and Dominion. Watch me every Friday at 6 p.m. to 7 p.m. here at the Greatness Hub channel. Watch me. God bless you and see you. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatamay. Sa araw ng paghukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang masama, kapahamakan ang hantungan. Awit, Kabanatang 1, mga talatang 1 hanggang 6. Hello! Ayan, magandang araw po sa bawat isa. Of course, lalo na sa ating mga viewers ng The Greatness Hub online channel. Ayan, narinig niyo po ang ating theme song ng programang The Greatness Hub. Ang ating pong programa ay Led to Lead program. Ayan, atin pong naririnig every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Ayan, medyo namiss ko po kayong lahat, of course, at sa atin pong programang ito, ang Led to Lead program ay lagi pong nagtatalakay ng mga biblical principles on leadership, governance, and dominion. Kaya nga sa araw na ito, of course, ay meron na naman tayong isang biblical character, no, na matututunan natin ang mga leadership principles, this time in the life of Nehemiah, no. Alam natin si Nehemiah ay isang central character ng Book of Nehemiah, of course, the book named after him, no po. At alam natin siya yung pinaka central figure or character na nagdi-describe. Kilala po si Nehemiah as the one who worked in rebuilding Jerusalem's wall. Kaya nga meron tayong WWW, no? 3 W na pag-aaralan sa programang ito sa episode 16 ng Led to Lead program. May topic po tayong leadership. Yan, nakikita nyo sa taas, leadership principles in the life of Nehemiah. Ayan, kaya tignan po natin ang mga slides na ito. Of course,
ang atin pong makikita is the Great Wall of Nehemiah. Medyo parang may katunog, no, na lugar sa isang kilalang bansa na merong the Great Wall of kung ano yung bansa niya. But this time, let us talk about the Great Wall of Nehemiah kasi si Nehemiah was popularized, no, sa pagkakaroon ng leadership and nation building principles. At alam natin sa kapanahunan natin, si Nehemiah ay masasabi nating isang patriotic na citizen ng Israel, particularly ang kanyang city, the Jerusalem, no, isang statesman, and say was a provincial governor, no. Yun yung kanyang pinaka position when it comes to dominion, no. At alam natin sa principle ng governance, ang position po talaga ni Nehemiah ay isang provincial governor sa kanyang kapanahunan. Kaya tignan po natin, no, mula sa chapter 1 hanggang chapter 2 ay makikita na natin in a way ang summary ng kwento ng buhay ni Nehemiah. The leadership principle sa kanyang buhay. Tignan natin ang mga ilang bagay na magiging take away natin as we end, no? As we will study sa episode 16 ng Led to Lead program. Of course ay tignan natin ang buhay ni Nehemiah. Marami tayong matututunan lalo na ngayon sa panahong ito, a year before the 2022 election, ay pwede nating sabihin na dapat kagaya ni Nehemiah yung mga mapipili nating mga magiging pinuno ng ating bansa, pinuno ng ating lalawigan o lungsod, bayan na ating kinalalagyan. Kasi ang buhay ni Nehemiah ay nagpapakita ng isang lingkod ng Diyos at lingkod ng bayan. Ayan, Diyos at bayan po ang makikita nating mga leadership principles sa buhay ni Nehemiah. Kaya tamang-tama po ito mga taga-Led to Lead, mga ka-Led to Lead, no po. At ito pong programang Led to Lead na ating napapanood, no, dito sa Facebook page ng The Greatness Hub online channel. Ito po ang official online channel ng iHelp Coaching and Business Solutions. At ito nga po ay marami pong mga programa na inyo pong mapapanood kasama ang ilan nating mga certified coaches, mga master coaches po, at ilan nating mga kasama sa iHealth Coaching and Business Solution. At ito nga po ang The Greatest Hub online channel. Together, let us discover, develop, and dominate our greatness within. Ayan, kaya simulan na po natin, no? Tingnan natin muli ang The Great Wall of Nehemiah, the leadership and nation building principle. Of course, kailangan maganda na mabasa muna natin, magkaroon tayo ng mga ilang mga passages or scriptures wherein ang buhay ni Nehemiah ay inintroduce. At makikita natin from the verse na mababasa natin ano ba yung tatlong W na in a way ay nakita ko po, no, sa kasaysayan ito. I read about the book of Nehemiah at tinignan ko yung mga ilang bagay na pwede nating itakel o pag-usapan ngayon sa episode 16 ng The Led to Lead program, no? Ito nga po ay nagtatalakay ng mga biblical principles on leadership, governance, and dominion. At si Nehemiah ay tamang-tama, no, sa programang Led to Lead kasi isa siyang pinangungunahan ng Diyos sapagkat isa po siyang talagang mananampalataya, believers ni Yahweh during that time. At tingnan po natin dito, no, sa Nehemiah chapter 1 ay makikita natin ang introduction. Who is Nehemiah? Sabi po ng verse 1, Nehemiah chapter 1, the words of Nehemiah, son of Hakaliah, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa. Sabi ng verse 2, Hanani, one of my brothers,
came from Judah with some other men. And I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile, and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. So ito po yung kanyang nabalitaan, no, that the wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. By the way, si Nehemiah ay, aside from provincial governor during that time, was also a cupbearer ng Haring Artaxerxes, na alam natin na from the Persia ay si Nehemiah ay kumbaga sa panahon natin nagtatrabaho sa Malacanang as cupbearer ng hari. Alam nyo ba ang isang cupbearer, by the way, para magkaroon tayo ng idea what a cupbearer, no? Ano ba ang trabaho ng isang cupbearer? Of course, siya lamang naman yung tumitikim ng kakainin ng hari. Meaning to say, kung may iinumin ang hari, siya muna ang iinom. Kung may kakainin ng hari, dadaan muna sa kanya. So, napaka-significant. Kung meron mang pinagkakatiwalaan ang hari amongst, kung yan man ay gabinete niya o tinatawag na inner circle during his time, si Nehemiah yon. So, para makita natin bakit napakagandang isang leadership principle ang buhay ni Nehemiah, kasi siya po ay isang leader during his time. Napaka-important, no? Life and death pala ang kanyang posisyon, not only as provincial governor, but a cupbearer to the king. Kaya naman sa kanyang buhay, makikita natin doon, nung kanyang nabasa, no, doon sa ating nakita kanina, especially in Nehemiah chapter 1 verse 3, nung nabalitaan niya mula sa kanyang kapatid na si Hanani, ay sinabi sa kanya, yung mga nakaligtas, no, the exiles na bumalik sa ating province are in great trouble and disgrace. Alam nyo, bakit sila nasa trouble? Bakit sila in disgrace? Because the wall, yung kanila daw pader, the wall of Jerusalem is broken down. No? Bagsak ang pader ng Jerusalem, at ang mga gates nito o yung mga panulukan o yung mga pintuan nito ay sira at nasunog ng apoy. So, number one na makikita natin, a leadership principle in the life of Nehemiah, nung nabalitaan niya yung wall, no? The wall, yan yung unang W ng ating WWW regarding Nehemiah's life, no? Nung narinig niya patungkol sa wall, no? When they said to me, those who survived the exile, no? Nilagyan ko ng stress yung verse na yan upang makita natin yung damdamin niya nung marinig niya that those who are exiled and are back in the province are in great trouble and disgrace because the wall of Jerusalem is broken down, no? Ang ganda ng kanyang kalagayan doon sa palasyo ng hari, a cupbearer, no, the most important position na pinagkakatiwalaan ng hari. And yet, nung narinig niya ang wall of Jerusalem na broken down, nagkaroon siya ng tinatawag na kalungkutan, no, na about the wall. Ano ba ang para maintindihan natin bakit napakahalaga ng wall during the time sa panahon ni Nehemiah, para makita natin ang biblical principle ng kanyang leadership. Sa isang namumuno, no, sa isang cabinet member ba o pinagkakatiwalaan ng hari, makikita mo na mabalitaan mo na ang inyong pader o ang gate ng inyong lungsod ay bagsak. Tingnan natin ang bagay na ito na napakahalaga sa buhay
ni Nehemiah, nababalitaan niya na ang pader ng kanyang lungsod o ang Jerusalem ay bagsak, no? Ang wall during their times ay ito yung pinaka-security o yung tinatawag nating depensa ng isang lungsod. Kapag ang wall o ang pader ng iyong lungsod ay bagsak, madali kang mapapasok ng mga kaaway mo, madaling mapepenetrate ang inyong lahi, pwede kayong ma-invade ng kalaban, at hindi kayo magiging secure kasi kahit na yung mga palaso, mga sibat, mga pana ay pwedeng makalusot o kaya ay talagang mapatay ang iyong mga kababayan. So the wall was so important during their times. Sa panahon kasi natin yan yung mga boundaries. No, yan yung mga we are approaching the Philippines, di ba? Alam natin yung property ng ating bansa, ng yung lugar. Yan yung pinaka-boundary. Kung mapapansin nyo sa bawat bayan, kapag kayo naglalakbay, especially sa highway, kapag pumapasok kayo sa isang bagong bayan, no, lalabas kayo sa pinanggalingan yung bayan, meron dong arko. At nakasulat doon, welcome, let's say, to this city. Dito sa bayan na ito, makikita nyo yung malaking ark. No? At yan ay tinitignan. Now, if your walls o yung boundaries mo, o kung let's say, punta tayo sa maliit na lugar muna, yung subdivision mo, mahirap tumira sa isang subdivision na walang gate or walang wall, walang bakod, no? Parang welcome na welcome ang mga tao na pumasok sa iyong subdivision kapag wala itong wall. Kaya napakahalaga sa panahon ni Nehemiah at sa panahon ng kanyang mga kababayan na ang wall ay hindi bagsak o hindi siya sira. This is their defense, no? Ito ang kanilang seguridad, proteksyon, at should I say, ito ang kanilang buhay. So, ano ang makikita natin dito sa buhay ni Nehemiah when we talk about the wall of Jerusalem, no? Ano ba ang makikita nating buhay na in a way ay ine-express dito ni Nehemiah nung nabalitaan niya yung wall ng Jerusalem ay bagsak, no? Actually, Nehemiah's life continues to teach us, no? Makikita natin dito a leadership principle na sa bawat sitwasyon ng buhay natin, no, we are facing different testings, mga hardships, no po. Sa panahon ni Nehemiah, pwede nating sabihin ito yung napakahirap na kalagayan niya kahit na siya ay nagtatrabaho sa palasyo ng hari na mabalitaang ang pader ng kanyang lungsod ay bagsak, sira, at wasak, no? So, Nehemiah's life continues to teach us leadership principles for every situation. Mga taga-led to lead, bilang mga leaders, kumusta po ang ating buhay, no? Ano ang itinuturo ng ating leadership, especially kapag dumaraan tayo sa iba't ibang sitwasyon ng ating pamumuno, sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. Si Nehemiah, when facing discouragement, he showed us how to emerge victorious. Mamaya, malalaman pa natin ano ba ang naging resulta, no, ng WWW principles ng leadership ni Nehemiah. Makikita natin, number 1, yung wall of Jerusalem. Okay? Tingnan pa natin ang mga ilang verses pa ng Nehemiah chapter 1. This time, let's read verses 4, 5, 6, 7, hanggang sa verse na babasahin po natin. Look at verse 4 ng Nehemiah chapter 1. Sabi pa doon, when I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted
and prayed before the God of heaven. Then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God who keeps his covenant of love with those who love him and keep his commandments. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself and my father's family, have committed against you. We have acted very wickedly toward you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. No? Tuloy pa po natin in verse 8. Sabi niya, remember the instruction you gave your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nation. But if you return to me and obey my commands, then even if your exiled people are at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. Look at verse 10. They are your servants and your people, whom you redeemed by your great strength and your mighty hand. Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. I was cupbearer to the king. Napaka ganda, no, na isang leadership principle ni Nehemiah, no, aside from the wall, the first W, makikita natin right after na mabalitaan niya na ang wall of Jerusalem were broken. Ang sabi ng Bible, Nehemiah wept, no? Makikita natin dito yung pangalawang W, yung wail, no? Yung pag-iyak ni Nehemiah in verse 4. Ito po yung pinaka-verse. When I heard these things, I sat down and wept. For some days, I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. So isang napakagandang principle as a leader na ang burden mo sa iyong sariling lungsod, sa iyong sariling syudad ay naroroon, no? Nakita ko kasi kay Nehemiah this time yung kanyang burden, yung kanyang kabigatan na nararanasan, nararamdaman. No, napakaganda na sana ng kanyang kalagayan. Nasa comfort zone siya. Naandun siya sa palasyo ng hari. Cupbearer siya. Isang, I believe, kung ako ang hari, para sa akin, yun ang pinakamataas kong tauhan. Or should I say, mapapagkatiwalaan ng aking buhay kasi siya ay isang cupbearer to the king. Kaya nga si Nehemiah, nung narinig niya, nabalitaan niya sa kanyang kapatid na bagsak ang pader ng Jerusalem, kaagad siyang tumungo sa kanyang silid, umiyak, wept, wail. No po, ito po ang makikita nating isang leadership principles in the life of Nehemiah. Meron siyang kabigatan at meron siyang tunay na malasakit. He cared for his own city. The walls of Jerusalem were broken. Kaya naman siya'y umiyak, nanangis at tumawag kay Yahweh. At sa kanyang pagtawag at pag-iyak ay makikita natin doong kasabay nito ang kanyang paghingi ng tawad
sa kasalanan ng kanyang mga kababayan. Sinabi niya doon ang lahat ng mga disobedience, no, yung mga bagay na marahil, mga batas, mga panukala, kautusan ng Diyos na hindi nasunod ng kanyang mga kababayan. And to the point na i-include niya ang sarili niya at ang kanyang buong angkan kung kinakailangang angkinin, aminin, akuin ang kasalanan, ginawa niya as part of his wailing and weeping before the eyes of the Lord. Mga kaled-tulid, parang sa panahon natin ay kung hindi man wala na, at least may mga mangilan-ngilan pa, no po, especially, sabi ko nga, sa pagpili natin sa mamumuno sa ating pamahalaan. Nawa makakita tayo ng mga leadership principle kagaya ng kay Nehemiah, na meron siyang napakalaking burden and passion para sa kanyang bayan. Napakahalaga na kung ikaw ay iikot sa iyong barangay, kinukurot ang puso mo. Every time na makakakita ka ng mga constituent mo, kababayan mo, kabarangay mo na nagugutom, nagkakasakit, no? Ngayong panahon po ng pandemya, naghahanap ang Diyos ng mga modern Nehemiahs na magkakaroon ng passion, magkakaroon ng should I say, talagang mabigat, kaya nga kabigatan, no? Yung burden na nakapatong sa iyong balikat. Kung ikaw ay isang pinuno, kagaya ni Nehemiah, pwede mong sabihin, excuse ako dyan. Mga kababayan, pasensya na kayo, nasa Manila ako, dito ako nagtatrabaho, hindi ako makakauwi dyan, wala akong pakialam sa inyo. But not sa buhay ng isang patriotic, nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa bayan, walang iba kundi si Nehemiah, no? Bigyan natin ng applause si Nehemiah sapagkat yung kanyang pagtangis na yon, yung kanyang pag-iyak na yon, yung kanyang ginawang gesture ng pananalangin sa Diyos ng Israel ay isang pagpapakita ng isang leadership principles na kinakailangang meron tayong damdamin na naaapektuhan, in a way nasasaktan kapag may masamang nagaganap sa ating lungsod, bayan, o lugar na nasasakupan. Kung ngayon po ang inyo pong lugar ay nakakaranas ng pandemic, may mga nagkakaroon ng positive na COVID, maraming na ospital, maraming mga salat, kulang sa pinansyal, kumusta po tayo as a leader? Kumusta po tayo kung titingnan natin ang prinsipyo ni Nehemiah? Sa mga nakakapanood po ng episode 16 na ito ng Led to Lead program, na kung saan ang ating tinatalakay ay leadership principles sa buhay ni Nehemiah. In a way, tingnan natin ang ating mga sarili, especially I am calling all the government officials, no, lahat ng mga nasa posisyon, whether yan ay sa corporate, no, sa iyong business man yan, sa church man yan. Kaya nga ang Led to Lead program ay nagtatalakay ng mga biblical principles on leadership, governance, and dominion. Kung mapapansin natin, it will tackle all the aspects of leadership, no, governing, dominating. Ako naniniwala ko that we are created by God not to be the tails, but to be the head. Only if we will obey, kagaya ni Nehemiah. Tingnan po natin ang isang aspeto na ito dito sa letter second W. Kanina yung wall, pangalawa yung whale, at ito po ang isang nakita natin na prinsipyo sa buhay ni Nehemiah. Nehemiah faced every possible difficult situation, but each time, with the help of God, he succeeded against impossible odds. One of the greatest things Nehemiah teaches us is how to pray and trust God. In his own life and ministry,
he experienced incredible and miraculous answers to prayer. Mga ka-led to lead, bilang isang leader, bilang tagapanguna, bilang ikaw ang may-ari, ikaw ang pinaka-head ng iyong negosyo, ng iyong gobyerno, pamahalaan o kababayan o maging sa simbahan, tingnan natin kung paano natin hinaharap ang ganitong klaseng pagsubok o hamon sa buhay. Si Nehemiah, no, yung mga isipin natin ng mahirap na kalagayan niya kung saan siya ay nasa harapan ng hari. Paano mo i-express ang iyong kalungkutan? Paano mo i-express ang iyong pagkabalisa? Sa hari, bawal na bawal humarap na ikaw ay nakasimangot. Sa mga kaharian, merong malaking karatula sa loob ng palasyo nakalagay sa pader, bawal ang nakasimangot. No, I'm just kidding. But seriously, makikita natin sa situation ni Nehemiah kung paanong hinarap niya ang napakalaking pagsubok ng kanyang lungsod na ang wall ng Jerusalem ay bagsak. So, nag-wail siya, nag-wept siya, at sinamahan niya ng confession ng lahat ng kasalanang possible na nagawa ng kanyang mga kababayan. Including himself, including his family, at sa kanyang pananalangin ay makikita natin doon in verses 4, 5, 6, 7 at sa mga sumunod na talata kung paano niya inisa-isa ang gallery of attributes ng Diyos, kung paano ito naging tapat na Diyos, no? Tumutugon ng panalangin, tumutupad ng kanyang pangako, lalo na ang pagdadala ng mga Israelita sa lupang pangako, pinaalala ito ni Nehemiah sa Diyos. At sa kanyang pananalangin at pagtangis at pag-aayuno, ay nakita natin doon yung kanyang pananampalataya, ang kanyang pag-asa, paniniwala sa Diyos na tutulong sa kanila, at alam niya na ang habag ng Diyos sa mga taga-Jerusalem ay ipadadama niya, no, sa panahong ito na ang pader ng Jerusalem ay bagsak. So isang napakagandang leadership example na pinapakita ni Nehemiah sa atin, that when we experience great trouble, sabi nga ng Lord, kayo po, tandaan po ninyo, sabi ng Lord, call upon the name of the Lord and you will be saved. No, napakarami pong talata sa Bible. Ito pong mga programa sa The Greatness Hub online channel ay mga positive program na mag-i-inspire sa atin, no? Tutulungan tayong ma-discover natin ang ating mga sarili, ma-develop natin ang ating mga sarili, at ma-dominate natin ang lahat ng kadakilaan o greatness within us. Kaya nga, The Greatness Hub. Ano po? At ito po ay lahat ng mga programa po, not only led to lead, kundi kanina po ay marahil may napanood na kayong mga programs, at mamaya pa po after this program ay napakarami pong mga programs ang The Greatness Hub na magbibigay sa atin ng napakaraming positibong pananaw sa buhay na ito. Kaya nga po napakahalaga na makita natin sa buhay ni Nehemiah ang pagkakaroon ng mabigat na dalahin, pagmamalasakit, at pagbibigay ng kahalagahan sa kanyang lungsod. W. Tatlong W, no? Nakita na natin yung una, the wall, no? Pangalawa ay yung tinatawag na wail o yung pag-iyak o pagtangis. Now this time, tignan naman po natin sa chapter 2 ng Nehemiah. No po, patuloy lang tayo. Let's read Nehemiah chapter 2, this time beginning verse 1. Sabi diyan, in the month of Nisan,
in the 20th year of King Artaxerxes. When wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. So the king asked me, "Why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of heart." I was very much afraid, no? Sabi ni Nehemiah. But I said to the king, "May the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire?" Let's continue. In verse 4, the king said to me, "What is it you want?" Then I prayed to the God of heaven, and I answered the king, "If it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah, where my ancestors are buried, so that I can rebuild it." Wow, napakaganda, no? Napakagandang sitwasyon, no? Hindi lang magandang sitwasyon, very dramatic. Alam nyo, kung babasahin nyo lamang po ang Book of Nehemiah, especially itong pinag-aaralan nating leadership principle sa buhay ni Nehemiah, I suggest na po, pagkatapos nyong mapanood ang programang ito ng Led to Lead sa ating episode 16, find time na basahin ang Book of Nehemiah. Alam nyo, sa maikling pag-aaral lang natin ito, no, we're less than an hour, pero marami tayong matututunan. At marami tayong maia-apply, mga takeaways natin sa pag-aaral natin nito. Pero ako, sasabihin ko po sa inyo, bitin pa po ito, itong WW, 3 bagay na binabanggit ko po sa inyo. And after that, we will end na po mga ilang minuto na lang. Pero dito ko makikita yung drama, no? Sabi ko nga po sa inyo, bawal na bawal at mortal sin na malungkot sa harapan ng mahal na hari. Sa iba pong kaharian, kapag nakita kang nakasimangot, malungkot, at haharap ka sa mahal na hari, pwede kang ipapatay. Kaya nga sabi dun sa binasa natin, nung humarap siya, no? Nung si Nehemiah ay humarap sa hari, natakot siya. Takot niyang ipakita ang kanyang itsura na siya'y lungkot, nakasimangot, haharap ka sa hari. Kaya napansin siya ng hari, sabi ng hari sa kanya, "Bakit tila baga ikaw ay malungkot, subalit wala ka namang sakit?" Natakot si Nehemiah, nagdasal siya sa Diyos. At sinabi niya ang totoo, "Sino po ba, mahal na hari, ang hindi malulungkot na mabalitaan mong ang iyong lungsod ay bagsak ang pader, kung saan ang aking mga ninuno at mga mahal sa buhay ay doon nakatira?" So sabi ng mahal na hari, praise the Lord, no? Naibsan ng kanyang takot nung sabihin ng hari sa kanya, "Ano ang gusto mong gawin ko? Anong gusto mo? Sabihin mo. Anong maitutulong ko sa iyo?" Kaya nanalangin muli ito, maganda kay Nehemiah, no? Always pray. Before you will do and say something, magdi-decide ka, always inquire of the Lord. Mag-pray ka. Kaya sabi doon, "Then I prayed to the God of heaven," tsaka niya sinagot ang hari, doon sa tanong ng hari, "Anong gusto mong mangyari?" Parang sinasabi, "Anong may tutulong ko ba sa iyo?" Siguro sa loob-loob na mahal na hari, pinagkatiwala ako sa iyong buhay ko. Kung gusto mo akong mamatay, pwede kang magsinungaling na okay yung kakainin ko o iinumin ko, pero may lason pala yon. Kaya naman matapos niyang manalangin nung tanungin siya ng hari, "What is it you want?" Sumagot siya, sabi niya, "Kung ito po'y ikakalugod ng hari, na aking mahal na hari, kung ang iyong lingkod ay makakakita ng pabor at makakatanggap ng favor in your sight,
Hayaan mong itong lingkod mo ay pumunta sa kanyang syudad ng kanyang mga ninuno at muling itayo ang pader ng Jerusalem. Wow! Diba? Salute tayo kay Nehemiah. Ilan po kayang mga lingkod bayan o mga public servant ang magmamalasakit ng totoo sa kanyang nasasakupan? Hindi ko po nilalahat, di po ako mahilig magparinig, pero sa pag-aaral natin sa prinsipyo ng buhay ni Nehemiah, dapat pala talaga ang isang pinuno ay may tunay na caring heart, not only malasakit na tag lang na pangalan mo na nagmamalasakit ka, kundi tunay kang may burden at tunay kang hindi lamang lingkod ng bayan, kundi nagmamahal sa Diyos at sa bayan. Yan po ang kailangan ng ating henerasyon, ang mga lalaki't babaeng mamumuno na may kagaya ng prinsipyo ni Nehemiah nagmamahal para sa Diyos at para sa bayan. No? Ano po ang bagay na last na W ang makikita na natin dito sa binasa natin? Nung sinabi ni Nehemiah sa mahal na hari, "Mahal na hari, kung ako'y makakatanggap ng pabor sa iyo at kung ako'y papayagan mong umuwi, pumunta sa aking syudad upang ang kinalalagyan ng aking mga ninunot mga mahal sa buhay ay maipatayo ko ang pader na yon." Nakita natin ang isang principle, mga magulang, mga kapatid, mga ka-led to lead sa episode 16 na ito, wherein our topic is about the leadership principle sa buhay ni Nehemiah. Sige, ito na yung pangatlong W, ang will. The will. Kailangan ng will, kailangan ng talagang desisyon o pag-aksyon. Makikita natin sa buhay ni Nehemiah, hindi lang siya nag-pray, nag-act pa siya. Marami kasi sa atin nagpe-pray tayo pero we do not act. No? Sa verse 4 ng chapter 2 ng Nehemiah, sabi doon, the king said to me, "What is it you want?" Aba, napakagandang tanong, no? Sa hari, maririnig mo, tatanungin ka, anong gusto mong gawin ko? "Then I prayed to God of heaven and I answered the king." Ang sagot ni Nehemiah, "If it pleases the king and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my ancestors are buried so that I can rebuild it." No? So makikita natin dito, mga ka-led to lead, yung will, no? O yung talagang naisin, yung laman ng puso ni Nehemiah. We learn how to plan our work. Si Nehemiah, from the day one na narinig niya at nalaman niya na bagsak ang pader ng kanyang syudad, I believe in my heart, nagplano na siya. Day 1, magpapaalam ako sa hari. Day 2, magpinayagan ako, hilingin ko mga ganito. Kasi ang ilan, hindi na lang natin maisa-isa at mabasa lahat. Pero ang ilan sa hiniling niya, nung sinabi ng hari sa kanya, "Ano bang gusto mong gawin ko?" Aba, sabi niya, baka pwede akong manghingi ng mga timbrel, mga kahoy, o mga, sabihin natin siguro, kumatok siya sa, ang tawag natin DENR, Department of Environmental and National Resources, Natural Resources. Sabi niya, "Mahal na hari, itap mo naman yung ating DENR. Kailangan ko ng mga materyales, no? Sa pagpapagawa at pagre-rebuild ng wall ng aking syudad. Baka makahingi tayo ng mga materyales na aking kakailanganin." Alam nyo, kung babasahin nyo ang buong istorya ni Nehemiah, binigyan siya ng mga permits, no, sa DENR, binigyan siya ng permits sa DPWH, no. Marahil lahat ng bagay na kakailanganin ni Nehemiah dahil kinakitaan siya ng hari ng sinasabi nating exemplary spirit, no, yung talagang pagmamalasakit. Pwede namang pinagbasihan ng mahal na hari sa buhay ni Nehemiah kung talaga bang may malasakit itong Nehemiah ito sa kanyang lungsod. At nung nakita niya sa kabila ng kanyang pagtangis na yon, pagiging malungkot na bawal na ipakita sa hari, ay
namutawi ang pabor ng Diyos at pabor ng tao sa buhay ni Nehemiah. Now we learn how to plan our work. Pinagplanuhan niya ni Nehemiah. Ilang araw kong itatayo, ilang araw akong maglalakbay. Pagdating ko doon, anong unang-una kong gawin? Sino ang mga taong isasama ko, no? Sa leadership principle ito ng buhay ni Nehemiah, he planned, no? And then work. And then, yung plano ay hindi lamang basta pinlano, kundi pinagtrabahuhan niya na matupad at masunod ang kanyang pinlano. No? We learn how to plan our work and work our plan. And at the same time, rely on God. Ito po yung mahalaga. Nagtiwala siya sa Diyos at sa pwedeng divine resources. Pwedeng ito ay mga bagay, no? Kaya nga, yung mga natural resources, mga bagay na kakailanganin niya, yung divine provision ng Diyos, at pati yung mga person, mga taong makakasama niya. He teaches us how to respond to those who make false accusations. Alam nyo, in the middle of the story of the book of Nehemiah, habang nagtatayo sila, may mga opposition. Uuso na po pala yung mga opposition noon. Hindi pala ngayon lamang may mga oppositions. Alam nyo, we cannot please everyone. Hindi natin kayang i-please ang mga tao. Sa ginagawa mo, maganda na, pero hindi pa sila natutuwa. No? For some reason, I don't know, pero tingnan natin sa buhay ni Nehemiah. No? He teaches us how to respond to those Sanballat and Tobias. No? Makikita nyo yan sa istorya, who make false accusations against us. At tinuro din ni Nehemiah sa atin how to help others develop God's perspective on life. No? Ito po yung mga takeaways natin sa buhay ni Nehemiah as we studied the leadership principle ng buhay ni Nehemiah. No? The wall, the whale, and the will. No? Magkakatunog pala. No? Laging W at nagsisimula yon sa W, natatapos sa L. No? No, isa pang bagay na makikita natin doon ay talagang may mga false accusations na nag-against kay Nehemiah during that time, pero hindi siya tumigil. Makikita natin in the story na talagang natapos pong ma-rebuild ang wall, natapos ang kanyang mission to rebuild the wall of Jerusalem. At actually, dumating pa nga sa punto na sinabi niya, kung hindi kayo makikibahagi sa pagpapatayong muli ng pader ng Jerusalem, remember this, wala kayong karapatan o wala kayong magiging kasaysayan o memory. No? Kapag ka kinilala na sa panahon ang pagre-rebuild ng wall, yung mga nag-oppose, yung mga hindi tumulong, ay wala daw memorial claim o yung tinatawag nating significant role na ginawa sa kasaysayan ng rebuilding of the wall. Sa panahon po natin sa nation building, kung hindi po tayo makakatulong, wag na lang po sana tayong manira. Kung hindi tayo magiging part ng solusyon, wag na lang po tayo sanang maging part ng problema. Pero alam niyo po, especially when I am talking to godly people, godly leaders, no? Yung ikaw ay maging passive lang sa mga nagaganap sa ating paligid as a leader, especially kung public servant ka at nakakibit-balikat ka lang, sasabi mong, basta ako, hindi naman ako apektado niyan eh. Kagaya ni Nehemiah, ang ganda-ganda ng buhay niya sa palasyo, pero nung narinig niya ang kalagayan ng kanyang lungsod, ay agad siyang nanangis sa Diyos, no? Nung narinig niya ang mga bagay nito, nanalangin siya sa Panginoon at hindi lang siya nag-pray. Marami po kasing nagpe-pray lang. Nag-act siya. He planned his work and worked his plan. As we end this program na episode 16 ng Led to Lead, maraming salamat po for joining with me in studying the life of Nehemiah para makita natin yung mga biblical principles ng leadership, governance, and dominion sa buhay ni Nehemiah. Sabi ko nga po,
sa pagpili natin ng mga mamumuno this 2020, meron na naman po tayong pagkakataon to exercise our power na pantay-pantay po ang mahirap, mayaman, may pinag-aralan o wala, in exercising his or her right to vote. No po? At sa ating pagboto, tingnan po natin ang mga pamantayan ng salita ng Diyos, especially yung mga biblical characters in the Bible na makikita natin, ito pala ang dapat maging karakter o mga traits ng mga dapat mamumuno sa ating bayan. No po? Ang programa pong Led to Lead ay nais pong tumulong sa inyo para magabayan tayo sa pagpili ng tamang mga tao, no po, on how to choose godly people. Kasi po, ang sabi ni Haring Solomon, when the people, no, kapag daw ang namumuno in the authority are righteous, masaya daw po ang kanyang mga mamamayan. Pero kapag hindi matuwid, masama ang namumuno, o hindi gumaganap ng kalooban ng Diyos, ang mga tao'y nalulungkot at yung lugar na yon na hindi pinagpapala. Because righteousness exalts a nation, but sin is a reproach. No? At alam natin na ang programang ito ay nag-i-encourage sa atin na tayo'y gabayan ng ating mighty God, no? Almighty God, our Creator, no? Ang ating Diyos na lumalang sa atin upang maging effective at tayo'y maging pagpapala sa ating nasasakupan. So, as we end these 3 leadership principles in the life of Nehemiah, nung narinig niya ang balita patungkol sa wall, siya po ay nag-weep or nag-wail, at siya po ay nagkaroon ng talagang positive will to work in rebuilding the walls of Jerusalem. Pinagpalang araw po, anumang oras nyo mapanood ang episode 16 na ito ng Led to Lead. Dalangin ko po na mag-raise up pa ang Diyos, especially in our generation, ng kagaya ng isang Nehemiah. Nagmamahal sa Diyos at sa bayan. God bless you all. Let's pray. A short prayer. Panginoon, maraming salamat po sapagkat naniniwala kami na ang programang ito, ang episode na ito ay nagbigay sa amin ng inspiration. Mga lessons in the life of Nehemiah. At salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin in these generations, in such a time as this na malapit na po ang election 2020, you will raise up men and women na merong banal na pagkatakot sa iyo, merong tunay na pagmamalasakit, passion in serving the Lord through His or her people. Panginoon, gamitin mo ang lessons na ito, ang episode 16 na ito ng Led to Lead para kami magabayan at maging hamon sa amin ang buhay ng isang Nehemiah, isang lingkod ng hari, lingkod ng Panginoon, at tunay na nagbigay ng kalulatian. At nung naganap nga ang pagre-rebuild ng wall, hanggang sa ngayon, hindi malilimutan ng tao at ng kasaysayan, maging sa Biblia, ang buhay ng isang Nehemiah. Maraming salamat. May you raise up more nation builders in our nation, in the whole world. And Lord, we pray you will end this pandemic, you will heal our land, you will forgive our sins. Maraming salamat po. Bless us in Jesus' mighty name. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you all. Thank you for watching and see you next Friday. Please support lahat ng programa ng The Greatness Hub online channel. Solidel Deo, in Jesus' name. God bless. Welcome to the Greatness Hub, the official transformational online channel of iHealth. And I will be your host, Master Coach Pastor Dave Javier. The title of my program is Led to Lead.
biblical principles on leadership, governance, and dominion. Watch me every Friday at 6 p.m. to 7 p.m. here at the Greatness Hub channel. Watch me. God bless you and see you.